Hello, kumusta kayo mga kapatid? Magandang gabi po. At alas 6:59 sa aking orasan, alas 7 na ng gabi. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng Catholic community nationwide. God bless sa inyo mga kapatid. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Siyempre gusto ko munang batiin lahat ng mga pari natin nationwide. At siyempre yung aming Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi ho, Bishop Patricio. Ganon din kay Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kasama niyang kaparian dyan po sa Diocese ng Bacolod. Binabati ko rin po yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Si Father Nobles din ho ay binabati ho natin dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Magandang gabi muli mga kaibigan at salamat. Tayo ay natuloy sa ating usapang Katolisismo sa gabing ito. At maya-maya ho tatalakayin ho natin yung ikalawa sa ikanga modus ng mga anti-Catholics. Hindi ho umubra yung ating speaker tonight. Kaya ho nag-decide na lang ko si Brad Calix na ituloy yung ating ikalawa na importante na mapakinggan nating series ng mga modus ng mga anti-Catholic. But before that, siguro magandang manalangin ho muna tayo sa oras na ito. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating Catholic community nationwide. Magandang gabi ho. At maganda ito na pag-usapan ho natin ang ikalawa na modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Now, kagabi, pinag-usapan po natin yung friendship, di ba? Napakasatil po kasi noon yung friendship. Kakaibiganin muna. At ang kinakaibigan po ay mga Katoliko Di ho ba? Paborito po tayong kaibiganin ng mga anti-Catholics kakaibiganin ho tayo niyan. Pagka nakuha na yung loob, doon ho nagsisimula ang lahat. Baga na bitag ka na sa bitag ng mga anti-Catholics. Pag nakuha na yung loob mo, doon unti-unti nilang bi-brainwash yung mga Katoliko. Bakit po? Sino yung mga nabi-brainwash dito? Yung mga ignorante. Yung mga walang alam sa turo ng simbahan. Yung mga pasimba-simba lang. Yung mga Katoliko na natutulog sa pansitan, ika nga sa Maynila. Mga walang pakialam sa kanilang paligid. Opo. Kaya no wonder maraming lumalabas po sa simbahang Katoliko. Dahil po hindi aware. Yun yung binabantayan lang naman ng mga protestante at mga kulto Binabantayan nila itong mga mahihinang Katoliko na ito. Madali naman silang madetect. Ba't sila mahina Pag tinanong po yan ng mga non-Catholic po. Pagka tinanong, saan ka ba nagsisimba? Pag hindi masagot, hindi ho yan active. Sino yung pari nyo? Anong pangalan? Hindi masagot, may problema na kagad. Anong oras ang misa? Hindi nila masagot. Yun, candidate na yon para sa brainwashing. Kaya nga ito isang babala. Salamat sa Panginoon sapagkat si Brad Calix po ay nagkaroon ng ganitong opportunity na ma-expose natin tong modus na ito ng mga anti-Catholics. Now, mga kapatid, importanteng maintindihan po natin ito. Wala po tayong partikular na binabanatan dito. Sa atin lang ito po ay karanasan po ni Brad Calix. Galing po tayo sa iba't ibang grupo hindi ko naman dinideny na ako po isang Baptist at yun po yung aking background. Pero ito'y pagmamasid-masid sa mahaba-habang panahon na paglalagay natin sa gawain po ng Panginoon Diyos.
Hindi lang naman ho Baptist yung napuntahan ni Brad Calix eh. Napunta rin tayo sa ilang mga full gospel na churches. Opo, lingkod lang tayo ng ilang mga buwan horo na obserbahan natin paano ang kanilang ginagawa. Now, modus ang tawag ko rito pero ginagamitan ho nila ito, sinusugarcoat ho nila yan eh. Ang gigamit po nila dyan ay strategy for evangelism. Mga kapatid, lumang tugtugin na po ito eh. Matagal na po ito na ginagawa ho. Even ng mga kulto ho. Sino po ang paborito? Sinong paborito atakihin ito? Itong malaglag sa ganitong bitag. Katoliko ho. Bakit ho Katoliko ang paborito na bitagin? Ignorante nga ho. Ignorante. Majority sa Pilipinas. Tanungin mo ano yung 7 sacraments, hindi alam eh. Bakit siya nabinyagan? Hindi alam ibig sabihin. Bakit siya na-confirm ng bishop? Ano ibig sabihin ng Eucharist? Wala eh. Rego Perocho, magandang gabi ho. Babaeng Katoliko, Elmer de la Peña, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mga kaibigan, sinasabi ho ni Brad Calix ito para ho maging aware po tayo. Ang mensahe ni Brad Calix ay basically nakasentro para sa mga Katoliko. Na kung meron man tayong mga panauhin dito ng mga kaibigan natin na protestante, ito'y isang ito sa kanila. Pwede nilang mailista itong mga bagay na ito. Ito yung naibabahagi ni Brad Calix. Mukhang may punto naman. Ayan. Hindi naman siguro agree sa lahat na sinasabi natin, pero at least naririnig nila ng live ito. At may mga kaibigan nga po tayo na nagiging kabahagi po sa ating broadcast. Ano po ang layunin? Ba't po sinasabi ito ni Brad Calix? Maging aware po tayo mga Katoliko na itong mga ginagawa ng mga kaibigan nating protestante at mga evangelical at even yung mga cults, nakakatakot po ito sa isang banda. Ngayon, pag-uusapan natin, pangalawa ho, na strategy, sabi nga nila, strategy para malaglag sa kamay nila ang mga Katoliko, itong sponsorship. Pepito Barbon, Maribic Cabato Largo, maraming salamat po. Alan Llaneta, mula dyan sa Hungary, kung di ako nagkakamali. Maraming salamat. But before that mga kapatid, bago natin tukuyin itong sponsorship na ito, na isa ito sa mga malalaki ho ito na estratehiya. Gumagamit ho nito kulto at mga protestante at mga evangelical. Bago natin puntahan yan, tinanong ko si Google, sabi ko, ano ba ang mga simbahan o grupo na mayayaman sa buong mundo? Pambira, pumasok tayo rito, simbahang Katoliko eh. Pero bago yan, ang sabi ho rito ang kauna-unahan pong wealthiest o richest na grupo sa buong mundo, darling Peña Flores Sibonga. Maraming salamat, Alan Llaneta. Maraming salamat. Number 1 po dito, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Itong Mormon. Sila po yung pinaka-wealthiest religious organization in the world. Hindi ko sa Pilipinas in the world. Ang Mormon po, ayon po dito sa datos na pinagkunan po natin ang Mormon po ay meron silang halaga na 265 billion, read my lips, billion, 265 billion dollars. Pantakin mo yung pera na yan. Ang tanong, saan galing yung pera? Probably sa donasyon. May mga properties na sila. Probably may mga negosyo po sila. Ganyan naman May mga negosyo. Yung mga leaders po at yung iba pa. Rego Perocho, magandang gabi po. Ang sabi ni Bro Rego, a weak Catholic becomes a Protestant. And a strong Protestant becomes a Catholic. Tama po yan. Yan ang una, ang wealthiest na grupo worldwide, Mormon. Pangalawa po yung Catholic Church sa Germany. Yung Catholic Church sa Germany ay may halaga na 47.24. Naglalaro dito sa 47.24 and 265.62 billion. Pangalawa lang tayo. Pero sa Germany pa lang yon.
Sa Germany pa lang yon, hindi pa kasama ibang mga bansa. Kung pinagsama-sama ho yung mga assets niya ng Katoliko, palagay ko tayo numero unong pinakamayaman. Pangatlo po ay yung grupo ho na kung tawagin ay Tiromala, Tiropati, Devastanams. Ito'y meron $31.11 billion. At ikaapat po yung Mohammedaya na merong worth na 27.96 billion. Pero sa totoo lang dito, pumasok dito ang sabi rito ni Google, the Catholic Church is the largest Christian church with 1.28 to 1.39 billion baptized Catholics worldwide. Ariel Navarro, magandang gabi. Salamat. Good evening, brother. God bless po. May nagsabi rito, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Yung kanilang yung kanilang yaman daw ay galing sa treasure hunting. Yan, hindi ko nababanggitin na yung pangalan sabi naman ng isa, ano ba 'yon? Si Nathan Rose Iligan, magandang gabi ha. Si Ralphet Abellar. Nagsusulputan na yung ating mga kaibigan dito mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat sa suporta, Catholic community po. Salamat po. So, there you go mga kapatid. Nakita natin na ang Mormon ang pinaka mayaman. Now, sinubukan kong i-type ano yung pinakamayamang denominations. Wala hong maipakita ho si Google Anong denominations ang pinakamayaman? Ngayon, pag-usapan natin yung poverty. Sa Pilipinas, wag na tayo lumabas kasi sa Asia lang ho, ang Pilipinas po mahirap po tayong bansa pa rin Dati-dati ho, napakayaman nating bansa, pinagkakaguluhan po tayo. Pero sa panahon natin ngayon, kulelat na kulelat po tayo Now, ayon po sa balita na pinagkunan po natin ito, galing ito sa Rappler kung hindi ako nagkakamali. Ayon dito sa nakalagay ho rito, the most recent report by Asian Affairs highlights this issue. Nagpalabas po sila ng 10 na poorest provinces in the Philippines. Ang 7 dyan ay nakalagay sa Mindanao at ang 3 ay naandun sa Visayas. Ready na ba kayo na mapakinggan kung ano-anong probinsya sa Pilipinas ang mahirap? Ang 7 dyan nasa Mindanao daw at yung 3 nasa Visayas. Top 10 ito top 10 na mahirap sa Pilipinas ito na lugar. Okay, number 1, Lanao del Sur. Pangalawa, Maguindanao. Pangatlo, Sarangani. Ika-4, Sulu. Ika-5, Zamboanga del Norte. Susunod dyan, ika-6, Sultan Kudarat at Agusan del Sur. Tapos yung 3 sa Visayas, yan po yung Northern Samar, Siquijor, tapos yung Western Samar. Sino ba ito? Si Angel Amoma mula dyan sa Japan. Magandang gabi po. Salamat for watching. At si Ate Corazon Gagi, salamat po. Salamat sa inyong pag-share ng video mga kapatid Ngayon, anong kinalaman nito? Ba't binabanggit natin ito? Kasi ito yung realidad May mayayaman at mayroong mahirap. Nabanggit natin kanina, ang Mormon pala pinakamayaman to. Pangalawa lang po yung Catholic Church. Sa Germany pa lang. Germany pa lang yung binabanggit. At sa Pilipinas, ang realidad ng kahirapan, talagang totoo. Hindi kwentong barbero. Talagang mahirap ang bansang Pilipinas. Ayon nga dito sa datos May datos po na merong 7 na-identified po na probinsya mula sa Mindanao at 3 mula sa lugar po ng Visayas. Ngayon, anong kinalaman nito sa ating paksa na sponsorship? Malaki po. Una, friendship tayo kagabi. Pinag-usapan natin. Yan po isa sa mga modus Kakaibiganin muna. Pag nakuha yung loob, meron ng trust. Unti-unti naman binibrainwash yan ng mga anti-Catholic. Pag binrainwash, kasama dyan yung sisiraan yung simbahang Katoliko. Papaniwalain tayo kasi nga wala tayong alam. Halimbawa, papaniwalain ka na mali yung Santo Papa, yung mga imahe, etc. etc. Lahat ng misa na yan, lahat yan, mali yan. Bobby Taruk, magandang gabi. Aika Ekat, John Paul Ruby, maraming salamat.
Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Now, importante ho ito na maintindihan natin na itong ginagawa nila, may nakatagong lihim ito eh. Friendship muna, pero ang dulo niyan, lilipat ka, papunta ron sa kanila. Aalis ka, sisiraan mo yung simbahang Katoliko, you will end up doon sa grupo nila. Oho. May tanong nga rito eh. May nagtanong, Rego Perocho, totoo po ba na ang Bible Baptist ay stricto sila in terms of tithes? Yes. Sila ho yung pinakamahigpit sa lahat ng Baptist sa pagpapatupad ng tithing. Sige, pag-usapan natin maya-maya yan. Anuhin ko muna itong sponsorship na to, no? Ito yung tulong pinansyal ng mga grupo. Iba-iba yan. Mapasakulto yan, protestante, evangelical. Yan ang style po nila. Aalokin yung anak ninyo, pag-aaralin po yan mula po elementary, high school, college. Ngayon, na doon ka sa lugar na binanggit natin kanina, na may hirap na probinsya. Kakagat ka ba dyan? Hindi, bilang Katoliko. Tanda mo, gusto mong pag-aralin yung anak mo, gusto mo may future yung anak mo, tama? Na hindi yan gagaya sa atin, na hindi nakatapos sa kolehiyo, tama? May tutulong kaya lang ang tutulong hindi Katoliko. Yun ang problema doon. Ang tanong ko sa inyo, sa mga Katoliko, meron ba tayong project sa simbahan, sa parokya natin? Meron bang project na yung mga anak nyo na nag-aaral sa elementary, high school, college, merong pondo na mahuhugot doon sa mga hindi ho kaya magpaaral? Meron ba? Mag-comment nga ho kayo dyan, may pondo ba kayo sa simbahan nyo? Parang wala Tayo pa nga nagbibigay ng donasyon sa simbahan tama? Tama? Ngayon, gusto ko lang ikwento yung karanasan ko, mga kapatid. Alam nyo naman ako'y Baptist po hindi naman po lihim yan. At hindi ko pwedeng i-deny yan. Kumalat na po yan, no? Itong nag-trending na po yung issue na yan, na ako po'y Baptist. Hindi ko po dinideny yan. Now, let me tell you po yung aking karanasan. Paano ba ako naging Baptist? May rason ang may kasalanan po nito, mama ko. Kasi nga, parehas na Katoliko talaga ng una Tapos itong mama ko, nagkaroon siya ng kaibigan na pastor's wife, asawa ng pastor. Naging magkaibigan sila. Eventually, itong asawa ng pastor na ito, magaling makipag-usap Magaling yung kanyang rapport Oo, maganda, magaling. Talagang hindi ko alam kung nag-aral din sa Bible School John si asawa ni pastor, basta magaling makipagkaibigan. At si mama naging kaibigan niya. Pinuntahan kami doon sa aming lugar na tinutuluyan. Actually, tapat kami ng simbahang Katoliko sa Quezon City. Merong isang abandonadong paaralan dyan. Diyan kami tumira. Actually, yung mga iba-iba ho yung nakatira dyan sa na yan. At pinuntahan po kami, napakasipag makipag-usap At dumating sa punto na nagulat na lang ako, elementary pa ako noon na pumupunta na kami doon sa simbahan na siguro mga nasa 1 kilometro layo mula sa tinutuluyan namin hanggang doon sa simbahan. Elementary yan. Ako po ay naging bahagi po ng sponsorship. Ibig sabihin, meron po kaming sponsor galing sa Estados Unidos. Iba-iba hong bansa At meron po kaming kada buwan na tinatawag na binibigyan kami ng support. Okay? Medyo malaki na yon yung support na yon. Yung ginawa po sa amin. Tandaan nyo, elementary ito high school hanggang college. Actually po yung kasabayan ko, hindi na ho kasi college dropout ho kasi ako sa PUP Santa Mesa Opo, hindi na ho ako nagtuloy gawa nga ng medyo siguro iba nga talaga yung linya natin at tayo ho ay maglilingkod sa Panginoon Diyos. Magkagayon man, yung kasabayan ko nakapagtapos dahil po sa sponsorship na to. Marami hong nakinabang dito. Aaminin ko, maraming natulungan. Hindi ko pwedeng i-deny. At sila mismo magte-testify kung may chance sila dito. I-invite ko sila dito. Bro, kwento mo nga, ano ba na itulong tong denominasyon na to sa atin? Marami silang kwento at puro positibo po yon ang kwento. Mga kapatid, ang cuts lang dito, dapat pagka susulat ka sa sponsor mo, dapat yung grades mo medyo maayos.
Yun lang naman. May letter, tapos yung grades mo, ipapasa mo. Bob, mga ngayaw. Hindi ko alam kung tama itong pronunciation. Pasensya na po, Kuya Bob. Oo. Oh, IP school lang sa amin ang pinatayo nga simbahan, sabi niya. Oo. Oh, sabi ni Aika Ekat, dami nang dala sa baptist kasi yung mga anak. Teka lang hintayin natin to, may lumalabas na ano. Dami nang dala sa baptist kasi yung mga anak nila pinag-aral. Lipat din sila sa baptist. Oh, Ariel Navarro sabi niya, bro, ako ay pinag-aral ng isang pari sa Cebu. Sa Kristan ako dati. Asa na yon? Biglang nawala. Dati ngayon, nag-work na dito sa Macau. Oh, sabi ni Kuya Bob Malita, taga Kaulo Mission, under nga Catholic Church, ang nagpatayo ng mga IP school sa amin, bro. Ayun, may scholarship program din. Sabi ni Elmer de la Peña, hindi ang simbahan ang nagpapaaral kundi ang pari. Iba ang pari at ang Catholic Church. Alam namin yan. Ayan, okay. Agaton Ray Alpante, magandang gabi ho. Alam nyo, marami kayong may share talaga marami kayong may comment. In particular po dito sa sponsorship. Kaya lang, ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Bakit po nasabi ko modus ito? Kasi nga mga bata pa naman ho kami, hindi namin na alam lang namin may tinatanggap kami monthly. Masayang-masaya po kami. Opo, sa totoo lang. Ako personally nagpapasalamat ako dun sa sponsor ko mula sa Estados Unidos. Hanggang ngayon kilala ko pa yung pangalan kilala ko pa, hindi ko makalimutan yun Patay na nga ho Pero yung pangalan niya ay naandito sa utak ko kasi ang tagal na panahon, elementary, high school. At nung college po ng at least nung first year. Kasi college dropout nga ho tayo sa PUP. At iba naman pala direksyon ko, magpapastor pala akong gusto ni Lord Hindi pala doon sa aking kurso na maging isang sikat na broadcaster Yun po yung nangyari kay Brad Calix Opo, doon tayo nagtapos sa paaralan ng Biblia, hindi po sa ating gustong mangyari doon sa maging isang sikat na broadcaster diyan sa sa PUP po. Yun po yung pinapangarap pero hindi pala yun ang plano ng Lord. Ngayon, ba't ko nasabing modus ito? Kasi nga sa una, parang friendship style muna. Maganda sa una Pero pagka meron ng trust, doon nagsisimula kalbaryo. Anong magagawa mo? Pinag-aaral na, nasa kalagitnaan na Tapos na yung high school, nasa kolehiyo na Aatras ka pa? Aatras ka pa? Yung parents mo walang capacity pag-aralin ka. Tapos may ganitong opportunity, lumapit. Saktong-sakto. Namatayan ka ng mister. Wala na talagang kapapag-asa. Kumatok itong grupo na ito. Ay, kamusta po kayo? Ay, kami po'y galing ito sa simbahan po na ginto. Nag-o-offer po kami ng scholarship sa mga mahihirap. Pasado ka naman sa requirement, etc. Gano'n na lang. Tapos sasabihin mo, tama-tama to sa simbahan namin, sa parokya namin, walang ganito Walang ganitong ino-offer. So anong gagawin ng isang Katoliko? Siyempre, gagrab yung opportunity. Pero mga kapatid, merong problema. Kaya lang, ang usapan po doon, pag-aaralin, pero required umattend sa Bible study. Tandaan nyo nagsimula sa magandang gesture, pag-aaralin, tulong pinansyal yan mga kapatid, tulong pinansyal. Yung una, friendship, wala masyado, laway lang po yung puhunan nun Ito po, sponsorship ito. May bibitawang perang malaki sa anak nyo, tandaan nyo. Kung 2 anak ninyo, pwede ho sumama dyan Sa panahon ko hindi ko alam ngayon kung paano na set up ngayon nito. Pero nangyayari pa rin ho ito. Mamaya, sabihin ko sa inyo, ano nangyari dun sa simbahan na kung saan si Brad Calix nakinabang nitong sponsorship na to, kukwento ko sa inyo. Una kasi required ho yung atin sa Bible study. Ngayong Katoliko ka, na sama ka dito. May sinasabi si John Paul Ruby, bro, nung college ako, scholar ako sa ICTUS at may partner na sponsor. Requirements lang magsimba kada Sunday sa kanila. Yun ang sinasabi ko dyan. Yung salitang required, yun po yung nakakatakot dyan Okay lang sana kung optional, di ba? Okay lang sana kung optional, magsimba ka hindi. Medyo okay pa sa atin yun bilang Katoliko, tama? Pero pag once ginamit yung salitang required,
mabigat po yun. You are required to attend to a Bible study. May pirmahan pa po yan, kapatid. Kaya pag once na pumirma kayo dyan sa grupo na yan, tali ka na dyan for life. Habang pinag-aaral yung anak mo dyan, aating ka. Kasi yan ang usapan, pumirma ka dyan. Kahiyaan yan pag hindi ka pumirma. Tumatanggap ng support monthly yung anak mo. Pinag-aaral sa kolehiyo tapos hindi ka tutupad sa usapan. Yun ang modus. Okay? Required kang umattend sa Bible study. Now, ano mangyayari kalaunan? Di mo na namamalayan niya kasi maganda na yung grupo na pupuntahan mo, kakaiba to ah. Kaya lang walang misa doon. Hindi Katoliko na simbahan yon. O sabi ni Aika Ekat, yun nga, totoo talaga yan. O, sa amin tuwing Sabado. O yan, may binabanggit si Aika. Pagkatas nito, baptism na. Tandaan nyo ha, nagsimula yan sa pakatok-katok sa bahay nyo, inadok yung anak nyo, sponsorship. Kami nang bahala po sa anak nyo ha. Pag-aaralin po namin yan, elementary, high school, college. Pero ganito ho yan ha. Siyempre ikaw, wala kang pera. Mahirap. Nakasandal ka lang kung kani-kanino. Katoliko ka. Sasabihin mo sa sarili mo, wala namang mawawala sa akin dito. Hindi naman alam ni Father ito. Di ba? Yun, doon nagkakaproblema. Pumirma ka, umating ka sa required Bible study, nagpabautismo ka. Now, tandaan mo to. Pag once na bautismuhan ka sa simbahan, matik yan, miyembro ka. Matik yan, miyembro ka. Ibig sabihin, bye-bye Catholic Church. Ganun yun. Bye-bye Catholic Church yan. Ngayon, natapos ba yung dilema mo? Hindi. Sabi ko nga, bakit naging modus yun? Kasi required. Mapipilitan ka. Labag sa kalooban mo. Ano resulta niyan? Bulag ka na tagasunod. Napilitan ka. Mantakin mo ha. Wala kang pera, napilitan ka. Naranasan ko po yan. Pre-course daw, sabi ni Apple. Pero atin ka muna ng Bible study as requirement. Buti na lang di ako tumuloy. Sana born again na din ako ngayon. Ayan, naloko na. Kung tumuloy ka dyan, totoo yan, born again ka na, nagkapalit tayo. Ako naman napunta sa simbahan Katoliko. Ikaw naman lumabas. Papalabas ka, ako papaloob. Yan. Sabi ni Aika Eka tuwing Sabado daw sa kanila, Angelo Ruiz Coraming, magandang gabi ha. At saka si Bro Tata Tanyisa. God bless. Ito yung matindi. Ito karanasan ko to, kinukwento ko ha. Hindi ko nababanggitin yung simbahan ha. Hindi ko babanggitin yung simbahan. Yung simbahan po namin na may ganitong project na sponsorship, dami ho nakinabang nito. Ang dami ho, ilang daan po kami. Nasa 200 ata no sa panahon ko. Mantakin mo, elementary, high school, college ang pinag-uusapan. Iba-iba yung niyan, support. Iba yung support ng elementary, high school, level up na yan. Pag college, level up yan. Pero pinag-uusapan dyan, hindi ka pwede mag-enroll sa private. Sa mga state colleges ka lang, sa mga public lang. Angelo Ruiz Coraming, good evening Bro Al. Sabi ni John Paul Ruby, pasalamat lang ako, mabait ang isang pastor doon. Doon di ako namulat sa apologetics dahil maraming atake sa Katoliko doon. Katoliki din ako. Ha ha ha. Yun, sabi ni John Paul Ruby. Now, ano po matindi rito? Ako nakaranas ako na elementary high school na sponsoran ako. Pasalamat ako. Hindi ko pwedeng itanggi yun. Maganda yun. Kaya lang siyempre bata ka pa nun eh. Natuklasan ko na lang yung nagkaedad-edad ako. Sabi ni Raydan Garcia, Brad Cali, salamat po sa magandang pagpapaliwanag at pagsisiwalat sa maling aral at modus ng mga non-Catholics. Si Lord po yung credit, tayo, alipin lang tayo ni Lord. Opo. Ito matindi. Yung pastor po na nangangasiwa doon sa simbahan po namin, sa Naturam Project, alam niyo po ba ginagawa sa amin ng mga scholar di umano? Ano pong ginagawa sa amin? Yung support na ibinibigay sa amin kada buwan, kinakaltasan niya ho yun. Inuutusan niya na yung sekretary na simbahan na tanggalin po yung 10% nung ibinibigay sa amin ng mga sponsor sa iba't ibang bansa. Mantakin mo ha. Liban sa meron kaming monthly, pag birthday po namin, binibigyan pa kami ng sponsor namin. At dun sa birthday na yon, may kaltas pa ho yun ng 10%. Mantakin mo ha, 200 kami.
Pagpalagay mo na 200 pesos nung panahon na yon, malaki na po yon. Magkano ang 10% nun? Times mo sa 200. Kita mo? Yun po yung ginawa ng pastor po namin. Kinakaltasan po ang bawat bata ng 10% kada buwan. Ngayon, tama po ba yon? Mali po yon. Ayon sa patakaran po. Bawal po yun. Kaya lang sinisikreto lang sa amin. Ngayon, kung hindi pa ako naging Katoliko, hindi ko ito sasabihin. Kasi nga, teka muna, ba't ko sasabihin to? Ngayon, ba't ko sinasabi ngayon to? Kasi may mga offer Hindi ho naman sila tumitigil mag-offer up until now. Sabi ni Rafael Abellar, ginawa po palang negosyo yung mga sinusuportahan. Parang ganun nga ho lumalabas. Tama po yan, gaya ng MGCI, sabi ng isang kapatid dito. Bawal po yun. Ngayon, tumagal yung panahon na kinabang po kami, no? Dumating po yung panahon na isinara yung project na yon sa simbahan namin. Ano po yung atraso ng simbahan? Pagkakaltas ng 10% ng tahasan. Wala naman kami magawa May reklamo ka pa ba doon? Takaltasan. Mga bata pa kami, yung mga parents ba, naging miyembro na. Tapos pinaliwanag lang ng pastor, para to sa pastor. Mantakin mo yan, kinuha ng sapilitan. Yun ho yung problema, kinuha ng sapilitan, labag sa kalooban. Maganda ba yon? Tatanungin kita. Kung ikaw yung pastor na gumawa niyan, tama ba yung ginawa mo, pastor? Miniting mo yung mga parents at pinalabas mo na ito ay dapat ibigay. Hindi nga binigay kinuha po Iba yung binigay sa kinuha. Magkaiba po yun. Bobby Taruk. Yan, maraming salamat Natanggal po yung project nung isinara po yung project na yon. Siyempre wala na. Ano nangyari po doon? Nag-alisan po yung mga Katoliko. Kasi wala na po yung project natigil na Biruin mo, kakapasok pa lang na apektuhan. Bakit po? Kasi may anomalyang ginawa yung pastor Ano po yung anomalya? Yung pera. Yun po dapat medyo tignan ho natin yan Now, sino po ang madalas na biktima nito? Katoliko. Edison de Mejillo, magandang gabi po. Mga mahihirap, mga nasa squatter area sa Pilipinas. At minsan nakakasama ho dyan yung mga nasa middle class. Now, tatanungin nyo ako, Brad Calix, ano ang resulta nito kung magpapatuloy ang Katoliko sa ganitong practice? Siyempre, una, mali po motibo di ba? Gusto ko sabihin na mas kapani-paniwala pa yung mga Protestante at Evangelical na gagawa niyang sponsorship na yan, na hindi nila gagawing required na ating sa Bible study. Pangalawa, na walang usapan na hihikayatin kang umalis sa simbahang Katoliko at lilipat ka sa kanila. Maniniwala po ako doon. Papayag po ako doon. Sige, sama kayo dyan. Total, maganda naman. Wala namang usapang required na Bible study. Pero walang ganon. Kaya sinasabi ko, modus. Maling sistema. Merong ulterior motive. Ano yung ulterior motive? Alisin ka sa simbahan mo, siraan yung simbahan mo, at lilipat ka sa kanila. Pero ang kanilang pain, ang kanilang bait, sponsorship. Maganda, di ba? Sarap sa tenga, sponsorship, kasi wala kang pera, walang budget pampara sa anak di ba? So kakapit ka doon. Malaking chance ang kumapit ka doon. Sabi ni Elmer de la Peña, ginawang puhunan na ang mga Katoliko na walang alam sa totoong aral ng Katoliko. Yun nga po Opo. Pero ang totoo, lahat ng ito ay may nakatagong maling motibo. Ano po yung maling motibo? Na ipagpalit mo ang simbahang Katoliko
dahil sa natanggap mong sponsorship mula sa kanila. Matindi. So, anong dapat mong gawin? Kung may kakilala ka na ganyan o baka ikaw mismo may kamag-anak ka dyan, Katoliko dati, na andyan na sa mga grupo na yan kasi naoperan po sila. O anong gagawin mo? O sabi nga ng isa rito, tama po yan, ginagawa ng dating daan. MGCI member po ako niyan, sila daw libre school uniform at accommodation. Pagkatapos, dodoktrinahan ka na, brainwash, pag member ka na, captive market ka na. Tama. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung modus. Kung tama ho kasi yung kanilang pakay, wala na yung bautismo pa. Hindi ka na nila i-required dumalo sa Bible study. Pero bakit nila ginagawa yan? Kasi nga gusto nilang dumami yung kanilang converts eh. Now, tapatan ito sa mga pastor na nandito. Sa mga church planter po natin, bakit natin sinusuportahan pinapadala ang isang pastor sa isang lugar? Hindi ba't para mag-start ng gawain under the denomination? 'Di ba? Sa unang taon, dapat masipag yung church planter na yan na pastor. Pag masipag na, ako po kasi ay church planter din eh. Pinadala ko sa isang lugar, ang usapan namin, susuportahan ako ng 3 taon. Yung unang taon ko, full blast po yung support eh. Siyempre, ikalawang taon, kalahati na po yung support ko eh. Pangatlong taon wala na po akong support. Bakit? Yung sinisimulan mong gawain, yun ang bubuhay sa'yo. Yun ang usapan doon. Yung sa unang taon mo pa lang, masipag ka mag-evangelize. Katok ka ng katok. Ganyan po ang Baptist, kakatok yan. Pero hindi naman ho kami yung mga garapal na Baptist na walang modo. Kami ho, may modo ho kami. Hindi ho kami pare-pares na style sa kanila. Yung iba dyan, mga walang modo eh. Oo, pero kami ho, hindi ho. May ethics ho kami. Oo. Pero ang point dito, masipag. Unang taon masipag magbahay-bahay eh. May pondo. May project eh. O, paano dumami? Eto, dapat gawin. Sponsorship. Yan. Alam po ninyo, ginawa po namin yan sa isang lugar dito sa norte, kung saan po ako'y nadistino po dyan. Ginawa ko pong style po yan. Kaya ho nakapag-plant ho kami ng isang maliit na house church. Liban sa sentro na meron po kami. Ang ginawa ko po yun na estratehiya. Opo. Na inesponsoran namin yung mga bata sa pag-aaral po nila. May kasama lang po ko isang Christian organization kasi may pondo eh. Yun ang maganda kasi may pondong available. Para saan ang pondo? Evangelization. Church planting. O yung ginawa po namin. Yung isang community ron na sinorvey ko na meron pong 100 pamilya, pinagkakausap ko po yun. Tapos binigyan namin sila ng livelihood. Tatanggi pa ba sila doon sa livelihood na yun? Wala nga silang trabaho. Tapos ang ginawa ko pa huron, ikinasal ko po yun. Yung mga nag-live-in partner po doon. Ikinasal ko po yun. Meron po ko lisensya nung panahon na yun. Binigyan po ko ng aking senior pastor ng lisensya. Whole Philippines po yung sa akin nung panahon na yun eh. Kaya ho yung ilang couples ho doon na nagli-live-in, at least 5 years na nagsasama, tapos nakakonek ako sa local civil registry, yun po yung ginawa ko eh. Naging maganda ho. Nakapagpasimula kami ng gawain dahil po doon. Isa po yung sponsorship. Opo. Ano po ang gagawin natin para hindi na tayo bumagsak dyan sa modus na yan? Ito para sa mga magulang ito po. Magsikap po kayo mag-asawa na ilaban ang pag-aaral ng inyong anak. Pag mayroong grupong kakatok sa bahay nyo, may grupo, sabi nila kami ay taga nitong simbahan na to, tandaan nyo, basta hindi Trinitarian. Okay? Basta hindi Trinitarian. Basta hindi Katoliko, kabahan ka na. Maski pa anong pakilala nila sa Panginoon at Biblia ginagamit nila, tandaan nyo si Jesus yung front nila, Bible ang front nila, good works ang front nila. Pero nakakatakot dyan. Pag once na nalaglag ka na sa pain po na yan, delikado po yan. Pag nalaglag ka na sa pain yan bilang Katoliko, simula na yan ng pagkakapariwara mo. Yung iyong kaluluwa, delikado ka sa dulo. Salvasyon, labanasya, magandang
gabi ho, Juliet Bukaw Apayor. Maraming salamat sa pagsama sa ating broadcast. Magsikap po kayo. Oho. Pangalawa, ito'y practical ano lang ho ito. Hindi ko po kayo inuutusan. Ito po'y suggestion lang. Huwag ho kayo mag-anak ng marami. Kaya naman ho tayo nagkakaproblema sa dulo kasi ho anak tayo ng anak eh. Wala ho sa plano ba? Kami ho, 2 lang po yung anak namin eh. Oho, magkasunod nga lang. Magkasunod nga lang, isang 16, isang 15. 17 years na kami ni Mrs. eh. Opo, isang 16, isang 15. Wala na. Bakit Brad Calix lilimitahan mo lang kami sa 2 anak? Ang sinasabi ko po, yung practicality po, kuya, ate, opo. Practicality po, tandaan nyo po ito. Pag marami po kayong anak at hindi nyo napag-aral po yan, kasalanan po yan. Hindi lang naman pag-aaral ang pinag-uusapan eh. Napapakain ba natin sila ng maayos? May natitirhan ba sila? Ems Ayag Liesis, magandang gabi ho. Yung pag-aaral po, pag-aralin sila, tungkulin po natin mga magulang yon. Hindi po ng gobyerno. Tayo po. Mag-a-assist lang ho yung gobyerno. Pero responsibility po natin yon. Pangatlo, mag-ipon po tayo para sa pangkolehiyo. Kaya nga ho, hindi pwedeng tatamad-tamad na magulang. Kung may anak po kayo, magkokolehiyo na po yan, medyo malayo-layo pa, nag-iipon na po. Dahan-dahan lang po, alam ko naman na medyo mahirap pong gawin talaga. Napaka-challenging, pero anong gagawin natin? Kaysa ipagpalit nyo yung pananampalataya nyo dahil lang po sa sponsorship. Alam ko may mga nasaktan po dyan sa proseso, probably kayo po ay kasama na po dyan o malapit na kayong nabiktima, may mga kamag-anak kayong dating Katoliko, active na active, pero dahil walang pera, may grupo na lumapit sa bahay po nila, nag-alok ng tulong pinansyal. Una, maganda eh. Ang sabi ko nga sa inyo, tama sana yan kung walang usapang required na Bible study na aating ka. Tandaan nyo, basta may salitang required, kabahang ka na. Kabahang ka na. Kasi ang dulo niyan, dilipat ka sa simbahan nila. Yun ang bottom line. Kaya ako to dinidiscuss, iniisa-isa ko to, para mamulat po tayo. Sabi ko nga sa inyo, para tumigil yung evangelization and church planting ng mga anti-Catholics, simple lang ang gagawin ng Katoliko. Maging matinukang Katoliko, pangalawa, pangatawanan mo yan. Pag sinabing pangatawanan mo, sino mang lalapit sa iyo na anti-Catholics, na may pera, na may pang-sponsor sa anak mo, tanggihan mo. Bakit ko tatanggihan, Brad Calix? Mahirap nga kami, tatanggihan pa namin yan. Simple lang, mapapahamak yung kaluluwa mo kasi sa dulo eh. Bakit? Lilipat ka kasi. Okay lang kung walang usapang required ka umatin sa Bible study nila. Kagatin mo. Kung hindi ka required umatin sa Bible study, puntahan mo, isama mo yung anak mo. Pero kung required yan, ibig sabihin yan, iiwan mo ang simbahan mo. Diyan kayo lumaki ng buong angkan, dilipat ka dahil sponsorship. Mga kapatid, ang sinasabi ko rito, kaluluwa mo. Mapapahama ka sa dulo. Oo, nakapagpatapos ka. Okay yung mga anak mo. Pero yung kaluluwa mo napahamak. Bakit? Lumipat po kayo eh. Nasa tama ka na, aalis ka pa. Dahil lang sa sponsorship, pinagpalit mo yung simbahan ng Panginoong Yesus. Dahil sa mga mapeperang denomination na ito, na modus naman yung ginagawa nila. Mabait sa una, pero pag nandiyan ka na sa bitag nila, lipat ka na sa simbahan nila. Yun ang problema. Yun ang modus. Yun ang sinasabi ko. Merong lihim. At magugulat ka na lang pag nandun ka na, wala ka na magawa kasi nandun ka na eh. Kahiyaan na yun eh. Paano ka pa naman aalis doon eh, napag-aral yung anak mo, saka ka pa magsasabi, ay, sorry, nagkamali ako. Anong nagkamali? Pumirma ka eh. 'Di ba? Umokay ka eh, tsumek ka eh. Umatin ka, nagpabautismo ka nga eh. Ngayon, usapang matino yan. Anong gagawin mo? Yung sinabi ko, yung suggestion ko, pag-isipan mo yun mga kapatid. Wala na akong gustong sabihin. Bukas uli, i-expose natin yung pangatlong matinding modus ng mga anti-Catholics. Hindi ko alam kung nakakatulong to sinasabi ko sa inyo, no? Hindi ko alam.
Magbigay nga po kayo ng comment dyan kung meron bang pakinabang to sa Catholic community itong pinagsasabi ko dito. Edison de Mihilio, sabi niya ang munting grasya na inakala ng mga ignoranteng Katoliko ay pain lamang ng kamatayan ng kaluluwa sa hinaharap yan. Wala na akong masabi dyan, tama yan. Mga kapatid, wala ko ibang pakay dito kaya ako to sinasabi. Kasi magkakampi na tayo eh. Totoo lang, magkakampi na tayo. Sabihin ko lang sa inyo kung ano nangyayari sa mundo. Kasi baka magulat kayo, bakit yung kamag-anak nyo nalipat ng simbahan na yun? Tanungin mo, ba't sila nalipat? Sponsorship. Hindi sila nalipat dahil nag-aral sila ng doktrina. Nakakatawa ho na paglipat yun Ba't ka lumipat? Sponsorship. Ba't ka lumipat? Barkada ko Ba't ka lumipat? Natulungan yung bahay namin na pagawa Babaw naman nun. Pinagpalit mo pananampalataya mo dun sa ilang yero. Loida Duran, sabi niya, yep, it really helps, especially mga lukewarm Catholics. Thanks. Maraming salamat kapatid na Loida. Sabi ni Agaton, may pakinabang sa sinasabi mo kapatid, malaki. Yan. Sabi ni Apple, yes, eye-opener sa mga Katoliko yan. Natutulog. Magandang gabi, sa akin may bahay kay Annalyn. Sabi ni Alan, opo, malaki tulong sa mga Katoliko yun, brad. Sabi naman ni kapatid na Perocho, unti-unti nang bumubulusok ang bulaang mga propeta. Medyo medyo mabigat ito binabanggit ni bro. Sabi ni Ate M, so malaking pakinabang yan bro Calix. Salamat dalang Catholic ang asawa ko. Ayan, sabi niya. Ayan, mga kapatid, bukas pag-usapan natin yung pangatlong modus. Dalawa pa lang yan. Una, friendship. Sino mag-aakala na modus pala yung friendship na yon? Kasi nga yung dulo, lilipat ka. Kinakaibigan ka, nililibre ka, pero sa dulo, lipat ka. Sabi nung kapatid, maraming salamat Bro Calix, mahirap kasi lumipat kasi susumpiin ka at gagawang ka ng maling paratang, maging tiktik ka na at ibigay na daw kay Satanas yan. Patakot nila. Babalik daw sa suka. Yan. Sabi ni Bro Bobby Tarok, malaki po ang naambag nyo, Brad Calix, sa pagmumulat sa kaisipan, sa kulang sa kaalaman sa pananampalatayang Katoliko. Ipag-pray natin kay Lord na bigyan tayo ng Lord ng kalakasan na ma-expose natin ito. Gusto ko lang tumulong. Gusto ko lang tumulong sa maliit na paraan. At ito po yung naisip ko, maliit na paraan mga kapatid. Kaya i-share natin to sa iba kasi napaka-subtle po talaga Kakaibiganin ka, imagine mo, friendship muna, pero sa dulo pala, lilipat ka. Sabi ni Angel, napakalaking tulong po sa ginagawa mo, Brad Calix, kasi napakarami ngayon ang kumakagat sa mga offer ng ibang sekta kasi kulang sa kaalaman at sa katuruan ng pananampalatayang Katoliko. Si kapatid na Angel, galing sa Japan. Salamat kapatid na Angel sa comment. Pangalawa, sponsorship. Mabigat po kasi to yung sponsorship. Finances kasi to kapatid bukas tabayanan nyo yung ating pangatlong modus na i-expose po natin yan para maging aware po tayo. Mga kapatid, supportahan nyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Diyan po nakakalagay lahat yung mga gospel reflections natin from Monday to Sunday. Yung ating pagbabalita. Napansin nyo, nagbabalita po tayo sa tanghali. Yun po yung bago na ginagawa ni Brad Calix. Dati po tayo reporter ng isang Christian station at gusto ko i-practice po yun kasi yun po binigay na talento ng Lord sa atin paano gumawa ng balita. Kaya mapapasin nyo sa pagbabalita ko ng kada alas 12 ng tanghali, sa dulo ng pagbabalita ay meron tayong balita mula sa Vatican. Yun po yung idinagdag ko. Meron tayong national news, may international news tayo, at sa dulo po ay merong pagbabalita. Ano ba nangyayari sa Vatican? Kaya nagiging aware po ang Catholic community nationwide. Suportahan niyo po ang State of Grace TV ni Brad Calix sa YouTube channel. Kita-kits po tayo bukas. Okay. Pagkatas nito, meron tayong pananalangin ng 1 oras from 8 to 9 si Sister Apple.
Kung gusto lang ho ninyo mag-join kayo, no? Kasi medyo struggle pa ngayon, ilang piraso pa lang eh. Kasi parang ang hirap yan, ilagay ko yung pangalan nyo dito tapos wala kayong commitment. Ayoko po yun. Gusto ko kayo mismo na i-add ninyo ang sarili nyo doon sa GC natin. Ang GC po ay Kabrad Prayer Global Network. Opo. Kung gusto nyo mag-join, pagkatapos po yan, gabi-gabi po yan, Monday to Friday lang. 8 to 9 po yan. Pagkatapos mismo ng usapang Katolisismo. Ha? Sige po, tayo manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa aming natutunan. Kami dumadalangin na bigyan nyo po ng lakas ang mga Katoliko nationwide. Itong pinapaksa namin kada gabi, makatulong nawa ito na manindigan sa pananampalataya. Alam kong malaking porsyento mahirap sa Pilipinas, pero huwag naming ipagpalit yung pananampalataya dahil sa kakapiraso na ito na suporta ng ibang simbahan. Matuto kaming pagsikapan namin bilang magulang yung pag-aaral ng mga anak namin. Kasi pag kinagat namin tong sponsorship na to, mapapahamak po yung kaluluwa namin dito eh. Hindi maganda to sa dulo. Kaya po kami nagdadasal na kahabagan niyo po ang mga mahihirap naming kasamahan sa iba't ibang parokya. Pagpalain niyo pong aming pananalangin po ng alas 8 hanggang alas 9 sa pangunan ni kapatid na Apple. At praying ako, Lord, sa mga kasama ko rito sa broadcast. Iba-iba pong lugar ito at nakakatuwa kasi mabuti kayo sa amin eh. Tulungan niyo kami na maging alerto bilang Katoliko. Ang iba't ibang sekta gumagawa ng paraan para silain po ang Katoliko. Wala namang ibang pinupunterya, Katoliko lang. Walang ibang paborito na lokohin, Katoliko lang. Kasi majority sa Katoliko hindi pa talaga aware. Naglalaro pa sa pananampalataya. Kaya ang diablo tuwang-tuwa eh. Ginagamit itong mga denominasyon na ito na iba yung pakay. Ang pakay hindi sa Panginoon. Mantakin mong ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang panalangin, ginagamit ang Biblia para sa sarili nilang propaganda. Kami ho'y nagdadasal. Bigyan nyo ng talino ang mga Katoliko sa Pilipinas. Na huwag silang sumama sa ganitong mga patibong na ito na mapapahamak ang kaluluwa sa dulo. Gamitin nyo kami na maging alerto at sabihin namin to sa mga kapatiran kasi concern kami. Kung di kami concern, di ko nasasabihin to eh. Pero dahil concerned kami sa kabuuan, kaya namin sinasabi ito. Lord, pagpapalain niyo po ang bawat isa. Sa amin pagtulog mamaya, sana makatulog kami ng maayos. Kami po yung humihingi ng inyong patnubay, Birheng Maria, sa gabing ito. Samahan niyo po kami. Kailangan namin ng lakas na kami po ay manatili pong matatag sa Panginoong Yesus. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Christian Paul Gailan, ang presidente po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat, bro. Christian Paul Gailan, salamat for joining sa ating broadcast. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix. See you mamaya sa prayer kung makaka-join kayo at bukas sa ating regular broadcast na alas 6 ng umaga hanggang alas 7 po sa Kabrad. To God be the glory. Ate Maribik Cabato Largo, maraming salamat. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. At huwag niyong kalimutan suportahan yung State of Grace TV na sa YouTube ni Brad Calix. Maraming salamat po.